ng mga opisyal ng DPWH at Japan Embassy ang proyekto ng konstruksyon ng Davao City Bypass, kasama ang pinakamahabang Road Mountain Tunnel. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinuri ni Senior Undersecretary Emil K. Sadain kahapon Lunes, January 27, 2025, ang patuloy na bahagi ng Road Mountain Tunnel ng Davao City Bypass Construction Project, isang flagship infrastructure na naglalayong maibsan ang kasikipan ng trapiko at makabuluhang pagpapahusay ng koneksyon sa buong lungsod ng Davao at mga kalapit na lugar. Ayon kay Senior Undersecretary Sadain, ang sentro ng 10.7 kilometrong kontrata ng Package 1-1 ng 45.5 kilometro na Davao City Bypass Construction Project ay ang 2.3 kilometro na Road Mountain Tunnel, which once completed, will be the longest tunnel in the Philippines. Nagtatampok ang inspected Road Mountain Tunnel ng isang dalawang hiwalay na mga tube para sa northbound at timog na trapiko, na nagpapabuti ng parehong kaligtasan at daloy ng trapiko. Ang twin tunnel na ito ay mahalaga para sa pagputol sa mabundok na lupain, na nagbibigay ng isang direkta at mas ligtas na ruta para sa mga motorista. Ang paghuhukay para sa northbound tunnel ay higit sa 75% na kumpleto, habang ang southbound na tunnel ay higit sa 85% na natapos. Ang isang pambihirang tagumpay sa Lagusan, isang pinakahihintay na kaganapan na nagtatapos sa pinakakritikal na yugtong ng pagtunneling, ay inaasahan sa ikalawang quarter ng 2025, sinabi ni Senior Undersecretary na si Sadain. Ang Davao City Bypass Construction Project ay pinondohan ng bahagi ng pamahalaan ng Japan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency JICA na patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa mga ambisyon ng infrastruktura ng Pilipinas. Sa patuloy na suporta ng Japan sa pamamagitan ng JICA, ang DPWH ay nasa landas upang tapusin ang pangunahing proyektong pang-infrastruktura sa loob ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., karagdagang pagsulong ng kanyang pangitain para sa napapanatiling pag-unlad at pinabuting kalidad ng buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Ang proyekto ay naaayon sa programa ng Build Better, More ng administrasyon, isang pangunahing sangkap ng plano ng pag-unlad ng Pilipinas na naglalayong mapahusay ang pambansang koneksyon upang maisulong ang paglago ng ekonomiya, at pagbutihin ang kahusayan sa transportasyon para sa parehong mga tao at kalakal sa buong bansa. Bilang bahagi ng inisyatibong ito, nauna nang inatasan ni Pangulong Marcos ang DPWH Secretary Manuel Bonoan na may prioritize na mga kritikal na proyekto sa infrastruktura na magdadala sa pag-unlad ng ekonomiya at gumawa ng isang makabuluhang epekto sa buhay ng mga Pilipino tulad ng Davao City Bypass Construction Project. Kapag nakumpleto, ang Davao City Bypass Construction Project ay magbabawas ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Toril at Panabo City mula sa 1 oras at 44 na minuto hanggang 49 na minuto lamang, na tumutulong upang maibsan ang kasikipan ng trapiko at mapalakas ang pagiging produktibo. Ang proyekto ay magpapasigla din sa pang-ekonomiyang aktibidad, pagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa kalakalan, turismo, at negosyo, habang lumilikha ng libo-libong mga trabaho. Ang pagkumpleto ng proyekto ay magiging isang game changer para sa Davao infrastructure, driving the growth of new economic hubs, pagtataas ng mga halaga ng lupa, at pagpapatibay ng posisyon ng Davao bilang isang pangunahing sentro ng paglago ng rehiyon sa Mindanao. Ang kadalubhasaan ng JICA sa pagpaplano, disenyo, at konstruksyon ay naging instrumento sa pagbuo ng maraming mga proyekto sa infrastruktura sa bansa na ginagawang mas madali para sa mga tao na lumipat.
Ang Davao City Bypass Construction Project ay kabilang sa Priority Large-Scale Infrastructure Project na nagsimula sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang aktwal na gawain sa proyekto ay nagsimula noong 2017 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, at ngayon nagpatuloy sa ilalim ng pangangasiwa ni Pangulong Marcos Jr. Ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay nangangako na tugunan ang mga hamon sa infrastruktura sa Pilipinas at bumuo ng mas matatag at maunlad na kinabukasan sa ilalim ng bagong Pilipinas sa pamamagitan ng higit pang pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa Ministry of Land, Infrastructure, Transport, at ng Japan Tourism, MLIT, at ang Japan International Cooperation Agency JICA. Ang matatag na dedikasyon ng gobyerno ng Japan na tulungan ang Pilipinas sa pagpapahusay ng landscape ng infrastruktura sa pamamagitan ng patuloy na bilateral na kooperasyon. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ng Pilipinas na binanggit sa mga pagpupulong ay ang 45.5 kilometrong Davao City Bypass Construction Project at ang iminungkahing 60 kilometrong Dalton Pass East Alternative Road Project sa Cagayan Valley kasama ang pagsasaalang-alang sa modelo ng Public-Private Partnership with emphasis on equitable financial and risk allocation para sa gobyerno at concessionaire sa hinaharap na operasyon at pagpapanatili ng dalawang infrastructure flagship projects under the President Ferdinand Marcos Jr. Administration's Build Better More agenda. Binigyang diin din sa mga pagpupulong ang mga alalahanin tungkol sa mga tumatandang tulay, lalo na ang San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Samar at Leyte provinces, unang Magsaysay Bridge sa Butuan City, at ang Sergeant Veloso Osmeña Jr., tulay na dating kilala bilang First Cebu-Mactan Bridge sa Cebu City, ang rehabilitasyon ng Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, at flood management system sa Pilipinas kabilang ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project at Parañaque Spillway Construction Project. Ang Deputy Minister ng MLIT na si Seiichi Onodera ay nagpahayag ng pasasalamat sa pamahalaan ng Pilipinas para sa patuloy na pagtitiwala at pagkilala sa mga pag-unlad ng infrastruktura ng Japan at ang interes na umayon sa mga pamamaraan at gawain ng kanilang bansa, partikular sa pagpapanatili ng mga kalsada at tulay. Ang iba pang kumpanya ng Japan na nagpakita ng kanilang mga teknolohiya sa pagpapanatili ng infrastruktura ay ang IHI Infrastructure Systems Company Limited, Taihayo Cement Corporation, Data Labs, Incorporated, TOA Road Corporation, at Central Nippon Highway Engineering Tokyo Company Limited. Dito, maaasahan na mas maraming coordination meeting at seminar ang magaganap ngayong taon sa pagitan ng DPWH at ng mga kumpanyang Hapones sa pamamagitan ng MLIT Japan hinggil sa istruktura ng pagpapanatili ng infrastruktura at mga teknolohiyang kailangan sa Pilipinas.